Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ma'am, pahabol lang po ito. Kumusta po ang divorce bill ninyo sa Senado? Opo. Well, may balita na saka pa lang itatransmit ng House yung kanilang version sa amin kapag kami naklaro na daw silang ilang mga issue tungkol sa bilang. But in any case, dito naman sa Senado, matagal na pong tapos yung committee report sa pagdidig ng Senate Committee on Women sa mga divorce or dissolution of marriage bills na nai-refer sa amin. So, gawa na yung committee report na pirmahan po ng majority number of members ng aking komite at iniintay na lang namin itong nakaraang mga buwan na i-report out yan sa plenaryo para sa interpellation and debate. Ang sa akin naman ay sana madinig na ito in plenary hanggat maaga para mabigyang daan, harinawa, na meron lang second chance at love, commitment, marriage, family life na buo. At maraming mga kababayan natin, karamihan mga babae, pero meron ding mga lalaki, at yung mga anak din nila, yung mga pamilya nila, second chance at life and love. Opo, so ma'am, you are going to defend the measure in plenary? Opo. Okay, will that happen ngayon pong third and last session ng Congress? Harinawa, Sir Ted. At tingin ko may chance kami dahil kahit si SP Cheese sabi nila magiging conscience vote ito sa Senado tulad ng naging sa House. Okay, sige. Pero Senator Risa, dun sa initial list, although hindi pa naman po yun yung official na nilabas nitong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, nandun sa no yung vote ni Senator Cheese dito sa divorce bill. Opo. Nabalitaan ko nga po yun. At yung nabasa kong ulat sa mapping ni SP Pro Tempore ay parang 5-5 kami. Pero kung 10 ang total, may 14 pa naman na bibilangin. At sa kampanyahan dahil 2 dosena naman kami. So, ang sa akin, sana basta magsimula yung interpellation and debate para marinig din ng ating publiko na dumadami ang nagpapadala ng kanilang statements of support. Ngayong araw, yung ating mga kababaihang manggagawa sa sentro. So, on the way na lang sana yung proseso at harinawa maipasa po namin ito bilang batas. Okay, panghuli po ma'am. Ma'am, dati po nanawagan kayo sa Senado ng investigasyon tungkol dito po sa Sibuyan Island mining. Hindi na po ito natuloy. Ano po nangyari? Hindi pa po siya na schedule para sa pagdinig sa Senado. Pero nakapunta na ako kasama si Attorney Chel Jokno at syempre on the ground nandyan yung kanilang mga civil society organizations kasamang Alyansa Tigil Mina at yung lokal na komunidad dyan sa Sibuyan Island. Napakaganda talaga at naranasan ko at nakita yung multisectoral support nila para preserbahin yung ecosystems nila doon sa lupa at sa dagat at hindi magpatuloy yung pagmimina. So patuloy pong sinusubaybayan yan ng opisina ko, Sir Ted, and nakikipag-ugnayan yung civil society orgs on the ground at nagpa-follow up po na harinawa, madinig na rin po ang aming resolusyon. Ma'am Senator, to be straightforward about this, you mentioned this call February of 2023. Last year. It is now May 28, 2024. Yun na nga Totoo. Hindi ba dribble to, ma'am? Kung dribble man ito, hindi kami nagkukulang na humanap ng entry point sa buong palibot ng kung may dribble na nangyayari. Dahil mismong yung komunidad on the ground, hindi rin sila susuko Hindi sila patatalo dahil grabe ang Sibuyan, parang Galapagos Island nga ng Pilipinas, di ba? But why is the Senate silent on this? I mean, to be straight again, diretsahan lang po, ma'am. Kasi sa House, yung sabi ho ng mga kapanayam namin ng taga-Sibuyan, ultimo nga kanilang kongresista, wala din po naman pong tahimik at wala lang ho. Sila po sabi nila, sila po lamang sumasandal sa inyo, bagamat kayo iisa lang dyan, pero pwede bang madiretso kami dito? Bakit ayaw pansinin ito ng Senado? Opo. Well, mahirap po talaga kung kami mismong mga mambabatas ay mananahimik. Pero kahit sa loob ng Senado,
meron akong mabibilang sa simula pa lang ilang mga kaalyado sa mga usaping pangkalikasan at sila yung inaasahan ko na magiging kasama ko across the majority-minority divide pa para kahit higit isang taon na kaming nagfa-follow up, di ba, baka may malikha kami or masilip na opening na yun, doon pwedeng i-shoot yung bola na simulan ang investigasyon. Hindi kaya dahil may mga senador na may-ari ng minahan? Well, kaya meron din po akong resolusyon na alamin yung sitwasyon ng pagmimina at quarrying sa buong bansa. Dahil hindi lang ito urgent issue sa Sibuyan, ito po'y importanteng issue sa buong bansa. And may iba't ibang pananaw, may iba't ibang posisyon, kaming mga mambabatas dyan. Ang hinihiling ko lang ay mabigyang daan, at least yung debate dyan, no? Para ma-surface ano ba yung mga policy recommendations na dapat na naming aksyonan. Dahil talagang ang tagal na nitong isyong ito. Bago pa kumilos yung mga napakamagiting na mamamayan ng Sibuyan, dekada na talaga mula nung ipasa yung Philippine Mining Act. At nakapending din pala yung aking Alternative Minerals Management Bill bilang kapalit sana niyan. Opo, wala ho namang question doon po sa doon sa mga responsable na mga minero, Ang atin lang kasi nga dito kapag klaro naman at may ebidensya, kagaya nga ng pagtatayo mo ng isang causeway, di ba, ng pantalan, nang wala ba lang permiso. I mean, kapag sobra na ang paglabag, hindi ho ba maganda nga sana kung kayo ho mismo diyan sa mataas na kapulungan, napapanood, nakikita po natin na nagkukusa din po na, di ba, kung wala na mapuntahan ang mga taga-Sibuyan o ilang pa mga lalawigan, saan pa sila pupunta? Mabuti ka mo kahit papaano, naandyan ho kayo, ma'am, pero isa lang ho kayo. Well, nandito rin naman yung aking minority leader, si Sen Coco Pimentel. At yun na nga, may ilan ding mga, alam ko, environmental advocates kahit sa majority. So, ayun, across the majority-minority line, kung parehong advocacies, ay natutulungan din naman kami sa ilang mga bills at resolutions. At yun yung inaasahan ko kahit dito sa issue ng Sibuyan at sa kabuuang issue ng mining at quarrying sa Pilipinas. Okay. Sige po. So ma'am, kami aantabay po dito po sa inyong hearing na ito. Salamat sa pag-antabay. At tatawag kami po, ma'am, ulit, ha? Opo, please. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, halika na, kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.